Ngayong Kwaresma ay tunghayan natin ang buhay ng mga tao na ginabayan ng Diyos mula sa kasalanan hanggang sa kalayaan at kabanalan. Mga tao na dati ay lulong sa masamang bisyo o sa anumang pagkakabulid sa masama at ngayon ay pinalaya ng Diyos upang kanyang maging tunay na mga anak. Sa araw na ito, dalawang santo po ang ating pag-aaralan. Sina Venerable Matt Talbot at San Agustin Yi Kuang-hon, ang mga santo na dati ay sugapa sa alak. Ang isang tinatawag na venerable ay isang tao na nakahanay na sa mga kandidato sa pagiging santo ng simbahan. Si Matt Talbot ay mula sa Ireland at likas na maraming mga alkoholik sa kanyang pamilya. Kaya 15 taon din siyang naalipin ng bote at nahilig sa maboteng usapan. Isang biyaya ang naganap sa kanyang buhay na nakagawa siya ng tapat na pangako sa Diyos na iiwan na ang bisyo ng pag-inom ng alak. At dahil sa panatang ito, hindi na siya muli tumikim kahit na isang lagok ng alak. Subalit hindi nangangahulugan ito na ligtas siya sa mga tukso dahil buong buhay siyang nakipagbuno laban sa tukso ng alak. Sinasabi na hindi siya nagdadala ng pera sa bulsa upang huwag matukso na bumili ng alak sa mga tindahan. Sa halip na inom, ginugol ni Matt Talbot ang kanyang buhay sa pagiging mabuting manggagawa at sa masidhing panalangin at sakripisyo. Nasabi niya minsan na huwag daw nating husgahan masyado ang mga lango sa alak dahil talagang napakahirap umiwas sa bisyong ito. Pero sa tulong ng Diyos, kung buong puso tayong aasa sa biyaya, lahat ay posibleng mangyari. Si San Agustin Yi Kuang-hon naman ay isang Koreano na nagsimula bilang isang pagano. Napariwara din ang kanyang buhay lalo na sa direksyon ng sobrang pag-inom at paglalasing. Napangasawa niya si Santa Barbara Kwon Hui. Subalit hindi ito nakatulong upang maawat siya sa bisyo. Minsan, nang makapakinig siya ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo, biglang nabuksan ang kanyang mata, tila nabuksan ang kanyang puso sa maling landas na tinatahak na pala niya. Nagkaroon ng himala ng pagbabago at pagpapasya na tuluyan na niyang iiwan ang buhay ng isang lasinggero at manginginom. Naging isang katikista si San Agustin. Tinulungan niya ang mga kapwa Kristiyano na pinag-uusig ng panahon na yon. Naging mga martir ang mag-asawang ito, si San Agustin at si Santa Barbara, pati na ang kanilang anak na si Santa Agatha Yi at ang kapatid ni Agustin na si San Juan Bautista Yi Kuang Riol. Ano ang aral na makikita natin o mapupulot natin sa dalawang banal na taong ito? Si Venerable Matt Talbot at si San Agustin na isang Koreano. Mahirap talikdan ang pagiging adik sa inom, lalo na ngayon na napakadaling bumili ng alak at iba pang nakalalasing na inumin. At napakalaking impluensya ang mga barkada o masasamang kaibigan. Ang iba ay nalululong dahil sa kalungkutan, problema o depresyon. Subalit, kung tapat tayo sa panalangin, sa ating panata at pangako sa Diyos, darating ang panahon na pakikilusin ng Diyos ang biyaya sa ating buhay upang huwag na tayong maging alipin ng bote at ng anumang adiksyon. Ipanalangin natin ngayon ang mga nakikipagbuno sa alak, sa kanilang adiksyon sa alkohol. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Diyos ng habag, pinupuri ka namin sa ngalan ng iyong anak na si Hesukristo, na lumingap sa lahat ng mga lumalapit sa Kanya. Pagkalooban mo po ng lakas ang iyong mga lingkod na alipin ng bote, ng alak. Balutin mo po sila sa iyong pagmamahal at ibalik sa kalayaan ng mga anak ng Diyos. Pawiin mo po ang kanilang kalungkutan at pagkasiphayo. Panginoon, maawain mong masdan ang lahat ng nawalan na ng kalusugan, katinuan at kalayaan nang dahil sa paglalasing. Ibalik mo po sila sa tiwala sa iyong walang hanggang awa. Palakasin mo po sila habang sila ay nagpapagaling at tulungan mo silang maging matatag laban sa mga tukso. Sa mga nagmamahal sa kanila at nagmamalasakit, Panginoon, ipagkaloob mo po ang higit pang pangunawa at matyagang pagmamahal. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.